Thank you po. Mukhang may nakaabang na talagang tissue dito. Parang kabisado na talaga to Ayan. Good morning po sa bawat isa sa atin. Isa po muling pribilehiyo na makapag-share po ng salita ng Panginoon sa umagang ito. And alam ko po, sino po dito yung nasundan yung series natin from first Sunday hanggang ngayong third Sunday. Taas po yung kamay. Tumulong, huwag kayo maya. Kung hindi nyo natapos, okay lang. I mean, kung hindi nyo naumpisahan. Taas po ang kamay lang naumpisahan mula first Sunday. Ayan, marami. And kung nakikita nyo po, kung naalala nyo po, ang series po natin is a new start, a new you. Ibig sabihin, nandun pa rin tayo sa series wherein itong buong month ng January tayo ay kumbaga, inire-ready natin yung puso natin kung paano tayo mag-uumpisa, paano tayo magpapaayos sa Panginoon, para alam mo yun, yung mga susunod nating buwan, mas ready tayo sa lahat ng ipapagawa ng Panginoon. And alam ko po, ayan, yung week 1, ang title po ang topic po natin is A New Start with God, dahil naniniwala tayo na lahat naman ng bagay sa Diyos talaga nag-uumpisa. It's not about us. It's about ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Lahat ng bagay nag-uumpisa sa Panginoon. Second week, a new mind and a new life. Napakahalaga na bago yung ating mga isipan para ito ay magtungo o magdulot ng panibagong panimula sa ating mga buhay. At sa umaga naman pong ito, which is third week ng ating month of January, ang topic po natin is a new heart and new priorities. Sige po, bago po tayo magpatuloy, kung seryoso kayo again. Uy, hindi masyado kayo seryoso. Sige, let's pray po. Hallelujah, Lord, salamat po sa panibagong taon na idinagdag niyo po sa aming buhay. Ito ay patunay lamang, Panginoon, na ikaw ay may plano po at may mga nais ka pang ipagawa sa aming Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil sa iyong mga salita. Minsan pa pinapaalalahanan kami kung gaano kahalaga yung maayos na pananaw, maayos na umpisa, maayos na kaisipan at maayos na puso para kami ay magamit mo ng mas epektibo, magamit mo, Panginoon, ng mas malaya at magamit mo yung aming mga buhay alinsunod, Lord, doon sa qualification mo bilang kami na yung mga anak na tinawag, Panginoon. At sa umaga pong ito, patuloy po, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan as we prepare our hearts and our minds, Lord God, sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo po na maunawaan namin, Lord, yung kahalagahan ng tama yung puso namin. Dahil pag tama yung puso namin, Panginoon, iaayos mo po yung aming mga buhay, yung mga priorities po namin, Panginoon. And we will no longer be a worried individual na para bang wala kaming Diyos, bagkus nandun yung kapayapaan na kami susunod dahil yung puso namin ay nakatuon sa iyo. Kaya Lord, patuloy dalangin namin ang kaalaman na nagbumula sa iyo at pangunawa na nagbumula sa iyo. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. O diba, nag-uumpisa pa lang, tumutulo na yung luha ko. Pasensya na po kayo, trademark ko na ata yung pagpatak ng luha, bata pa lang ako, pumapatak na talaga yung luha. So yun po, again, ang topic po natin sa umagang ito is a new heart, new priorities. So kung meron po kayong Bible, maki-open po ng inyong mga Biblia sa Matthew 6:33. So ito pong verse na to ay alam ko po, marami sa atin dito favorite to. Ilan sa inyo dito live verse to, ilan sa inyo dito ay favorite verse to, at ilan sa inyo dito marahil bago lang sa inyong pandinig. Pero samahan niyo po ako, ito po ang sabi sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo po, itong passage ito po ay particularly pangungusap ng Panginoon sa mga mananampalataya. So sabihin mo sa katabi mo,
para to sa'yo. Yan. Para sa'yo to, kung ikaw ay mananampalataya at kumikilala sa Diyos, para sa'yo to. So, marami pong mananampalataya ay tumang-tuwa dito sa memory verse na to. At isa ko dito, growing up bilang anak ng pastor, laging pinapaalala sa amin, Sharon, seek ye first the kingdom of God. Huwag kang mag-worry sa mga bagay sa mundong ito. Pero hindi ko yan nai-internalize. Hindi ko yan lubos na nauunawaan. Kasi ang alam ko lang, unahin ko ang Panginoon, yung paglilingkod sa Panginoon, pero hindi yung katuwiran niya. So, merong missing. At ang pinaka-favorite, kaya ito minsan overuse, ang pinaka-favorite dito at ang motivation ng maraming mananampalataya is yung word na, all these things shall be added unto you. Diba? Ito yung mas kapag binasa natin to, ito pala yun. All these things shall be added unto you. So tayo, ginagawa natin lahat ng effort to serve, to work, lahat ng ministry sa church, andun tayo, present tayo. Kasi ang feeling natin, kapag busy tayo sa gawain ng Panginoon, pag-active tayo, pag-kilala tayo sa church, lahat ng bagay idadagdag ng Diyos sa atin. Pero ang hindi natin naiintindihan, ano ba yung kingdom? Is it just the work itself inside the church? Is it just the ministry? Kaya marami sa atin nagkakamali ng panuntunan sa paglilingkod sa Panginoon is because ang naiintindihan natin is kingdom versus ministry. Pero sa umaga pong ito, mas lubos na mauunawaan natin. Pero po, dito po, kung mapapansin ninyo, Jesus did not begin with provision. Diba tayo, ang lagi nating isip, yung pangako ng Lord na pag inuna ko siya, lahat ay idaragdag niya. Pero ang napansin niyo po dito, hindi inuna ng Diyos yung provision. Ang inuna niya dito, priority. Diba? Hindi muna provision, priority muna. The reason many Christians struggle with worry, fear, and confusion is not because God is unfaithful, but it is because our heart, your heart, is misplaced. Ang dahilan daw po kung bakit marami, kahit na mananampalataya, ay nagugulumihanan, walang kapayapaan, nag-aalala, gulong-gulo yung kaisipan, hindi dahil unfaithful ang Diyos, kundi dahil mali yung puso mo. Ang puso mo, hindi nakatuon sa Diyos. Ang puso mo ay nakatuon sa mga alalahanin ng mundong ito na hindi naman pala dapat pina-prioritize nating mga mananampalataya. Meaning, it is not set on God, but rather on worldly desires, self, or material gain. Priorities become inverted, leading to spiritual, emotional, and practical dysfunction na naglilid sa atin to chase temporary and superficial and unsatisfying goals na nakakalimutan natin that we as a believer, more than sa mga bagay na pansamantala, ay dapat nakafocus tayo sa mga bagay na pangwalang hanggan. At dahil nakafocus tayo sa ating mga sarili, sa ating mga trabaho, sa ating mga pera, sa ating mga hanap buhay, sa ating mga pangarap, we keep on chasing the world. At nakakalimutan natin makontento. At dahil wala na tayong kakontentuhan, yung focus natin na shift doon sa mga provision kesa sa provider. At dahil hinahabol mo, napapagod ka, hindi ka nakukontento, nag-worry ka. Ano-ano ba yung mga bagay na nagpapaalala sa atin o nagbibigay ng pag-aalala sa atin? Ito ay pera. Diba? Sino dito ang maraming pera? Taas ang kamay. Pautang naman siya. Begin with. Diba? Sino dito ang hindi nag-aalala sa pera? Taas ang kamay. Oh, di
di ba? Dahil yung katotohanan na lahat tayo kailangan ng pera. Di ba? Ito yung number one na nagpapa-worry sa atin. Pera, sa iba, trabaho, sa mga estudyante, school, deadlines, di ba? Sa mga parents, due dates, di ba? Sa iba marahil ay relationship, di ba? Sa iba na masyadong, alam mo yung patriarchal, mahal na mahal ang ating bayan. Nag-aalala tayo sa kalagayan ng ating ekonomiya. At sa mga manggagawa, sa mga leaders ng church, sa mga workers ng church, we might worry about our ministry. Diba, ang dami nating alalahanin sa buhay. We wake up worried, we sleep worried, we scroll on our phones and get even more worried. And our spirit and body go against each other. Diba? Ganun tayo, kahit mga mananampalataya tayo, natutulog tayo na nag-aalala. Ako personally, minsan isip ko, Lord, paghiga ko, ay ang duty ko po kasi sa trabaho is normally 9 to 2, minsan pinakamatagal 9 to 4:30, ganyan. Diretso ko na igagayak si hingin. So ako, bilang isang nanay, iniisip ko, planado na, Lord, hihiga pa lang ako para matulog after duty. Ano ba yung uulamin namin bukas? O maglalaba pa pala ako. Ay, kamote, may tupiin pa pala ako. Ay, naku, yung uniform ng anak ko. Ay, naku, nga pala yung mga bayarin. Hindi natatapos ang mga alalahanin ng buhay. Diba? Gusto-gusto ng spirito mo na unahin ng Panginoon. Pero yung katawan mo, ang gusto unahin, yung mga bagay ng makamundo, dahil iniisip mo, mas magiging productive ka eh. Diba? Pag natapos mo yung checklist mo sa trabaho, kala mo, productive ka. Pero at the end of the day, did you even, nag-mention, Lord, salamat sa kalakasan. Wala. Nakakalimutan natin. And this morning po, the Word of God reminds us that we are called not just to be part of the kingdom, but to prioritize the kingdom and His righteousness. So, ang panawagan po ng Panginoon sa kanyang salita sa umagang ito is ikaw, ako, mula nung tinanggap natin ang Panginoon, automatically, di ba, we have been adopted. We have been sons and daughters of the King. Therefore, we are part of the kingdom. Pero marami sa atin, even if we are already part of the kingdom, hindi natin pinaprioritize yung mga concerns ng kingdom at yung katuwiran ng hari. Pinaprioritize natin yung mga alalahanin. So minsan po, ang problema natin, kahit tayo ay mga mananampalataya, ay hindi lang behavior, kundi puso. Sabihin mo sa katabi mo, puso mo ang may problema. Puso natin na may problema. Kaya sa umagang ito, dapat pinapaalalahanan natin na dapat yung ating mga puso ay maituon, maitama. We need a new heart. Siguro iniisip nyo, ay, bakit naman matagal na akong mananampalataya, binago na ako ng Diyos. Alam niyo po, akala ko din. Eto nga, sabi ko nga nung inaaral ko to, sa lahat siguro ng mga topic na inassign sa akin ni Paz, isa to sa medyo personal sa akin. Kasi bago pa to i-assign sa akin ni Pastor, nagko-contemplate na kami mag-asawa. Ay, iiyak na naman ako dahil pag ginag-usapan yung ganyan. Nung sumalubong ang bagong taon sa amin as family, di ba po namatay yung pinsan ko. And sumalubong kami ng New Year na nagdi-devotion as a family. And nagko-contemplate kami kasi marami tayong plano sa buhay, pero hindi mo alam kung next year matutupad mo pa yan. Diba? At nabalitaan namin na nawala yung pinsan ko. At nag-ano kami, Lord, ano yung gusto mong ipagawa sa amin sa taon na to? Bago pa inassign ni Paz yung topic, kami as a family, nag-evaluation kami, ang question na pinander namin, ano yung gusto mong ipagpatuloy sa 2026 at yung pinagpapasalamat mo sa 2025. And kami bilang mag-asawa, nag-evaluate kami, ano ba yung nangyari sa atin sa mga previous years na dapat nating ayusin sa 2026.
And we came to a realization na sa lahat ng journey namin, laging sinisira ng Lord yung plano namin. Allow niyo po ako na umpisa yung topic ko sa isang testimony na mula pa po nung kami ay nasa Kalayaan, ako po ay lumaki na anak ng pastor. Talagang exposed sa gawain, exposed talaga sa gawain. And ang nasa isip ko, being busy in the ministry is just a normal thing for a pastor's kid like me. So akala ko, okay yun. So ako, naging norms na ng buhay namin magkakapatid, namin namin as a family na maglingkod sa Panginoon. Pero nung ako ay nagkaroon ng sariling asawa, nagkaroon ng sariling pamilya, alam ko, marami akong pagkukulang sa Panginoon in terms of paglilingkod at pagpaprioritize ng buhay ko. At sa dami ng mga future goals, future plans namin as mag-asawa, di ba hindi mo maalis pag-graduate ka ng college, di ba? Mayroon kang pangarap, may gusto kang marating. Ako, double course pa, pero nasan ako ngayon? Hindi ko na-practice kahit alin doon. Hanggang nag-business kami, ang tagal nag-struggle ng asawa ko sa pagbibusiness hanggang dumating sa point na na-hit namin yung target na pwede nang mabuhay yung pamilya namin kahit di kami magtrabaho pareho. At nung nangyari yun, sabi ko, Lord, salamat. Kung kailan thankful ka, kung kailan nagde-desire ka na mag-start ka ng buhay mo, sinira ng Lord. Tinanggal sa amin ng Lord yung pinagkakakitaan namin na malaki at napunta kami sa mas maliit na kita. Sabi ko, Lord, bakit pinatikim mo lang kami? Wala naman akong ginawang masama. Pero bakit ganito? Inuuna naman namin mag-tithes. Nagtatampo no. Inuuna namin mag-tithes, maglingkod sa'yo. Pero bakit ganito? Kinuha mo yung... Akala ko, sagot na sa panalangin. Ang daya, sabi ko, Lord, ang daya mo, pinapatikim mo lang kami lagi ng, answered prayer. Tapos, nalipad kami dito, lumiit yung kita hanggang pumunta kami ng Bulacan. Sabi namin, paano kami mag-uumpisa dito sa Bulacan? Ang layo sa gawain. Pero pinakita ng Lord, sinustain kami. Nagkaroon kami ng service na upgrade, ng walang effort. Tapos, maganda yung kita. Biglang nawala. Na-scam kami. Na-scam ba? Hindi naging mabuting katiwala yung aming partner. So, we lost 200,000 pesos. More than. Wala kaming napakinabangan. Hindi ko yung shinare. Ang shinare ko lang nung una, binigyan kami ng Lord ng opportunity na kumita. Pero tinanggal ulit ng Lord. Tapos sabi ko, Lord, ayoko magdamdam sa Lord. Sabi ko lang, hindi ko rin yun dinamdam sa Panginoon. Hindi namin inupuan mag-asawa yun. Pero pag mag-isa lang ako nung nag-evaluate ako, sabi ko, Lord, ang daya mo. Kasi lagi, inuuna namin yung gawain mo, pero bakit kinukuha mo lahat ng resources na akala ko magiging kasapatan namin para maging mas kagamit-gamit kami sa gawain. Pero alam niyo po yung isang pinarealize sa akin ng Panginoon, tinatawa para ng Lord yung puso namin mag-asawa. Kasi, nung ini-evaluate namin, nung kumikita kami ng maganda, ang unang nasa isip namin, dahil nga, normal na lang yung paglilingkod sa Panginoon, ang una namin iniisip, bibili tayo ng lupa. Ang tawag dito, bibili tayo ng ganito, bibili tayo ng ganyan, bibili tayo ng ganon. Ang naging starting point pala namin is mga makamundong bagay. At tumipende kami sa kakayanan namin sa lakas na kumikita kami. Kaya pala binali ng Lord yun. Kasi mali yung puso namin. At ang gusto ng Lord, magtiwala sa Panginoon. Maayos yung puso mo sa paglilingkod sa Panginoon. And yung po na-realize ko na minsan, alam niyo po, ang pagtatama ng Lord sa iyong puso masakit. Minsan tatanggalin ng Lord yung comfort, yung resources, yung lakas mo. Minsan lahat yan tinatanggal ng Lord kapag mali yung puso mo sa harapan ng Panginoon. So, yun, panalangin ko sa umagang nito sa inyo na itong pong topic natin sa umagang ito, mag-lead para yung mag-check po tayo ng ating mga puso. Baka nagiging prideful tayo pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon. So, dito po, kami bilang mag-asawa, ang worry na namin
natin ngayon, paano bukas? Paano yung anak ko? Diba? Ganun na yung nag-worry natin. So, the need for a new heart in Matthew 6:33, actually, ang context ay a heart of a believer that is full of worry. Diba? Before verse 33, kung mapapansin nyo, Jesus says sa verse 25, Matthew 6 verse 25, sabi ng Lord doon, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink. Tapos sa Matthew 31, inulit-ulit yun, do not worry, saying, what shall we eat? At ang kinakausap dito ng Panginoon, kagaya ng sinabi ko, ay mga mananampalataya. Anong sabi niya? Kagaya ng mga pagano, nag-aalala din kayo kung ano yung kakainin nyo, idadamit nyo, iinumin nyo bukas. Diba? Ang context po niya, yung puso ng isang mananampalataya nag-worry about the future. Sino ba dito tayong bilang mga magulang? Di ba number one worry natin is, paano yung pag-college ng anak ko? Paano yung monthly bills namin? Paano yung kakainin ng mga anak ko? Paano yung pang-maintenance namin? Paano yung mga pangangailangan ng pamilya ko? Alam niyo kung bakit binigyang diin na huwag kayong mag-alala ng kakainin nyo, ng iinumin nyo, ng idadamit nyo, but seek first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Why? Because their hearts were focused on the needs instead of God. Worry is not just an emotion. It reveals where the heart is fixed. Kung ano yung mga bagay na inaalala mo, nagpapatanggal ng kapayapaan mo, nagpapagulo sa isipan mo, nandun ang puso mo. Pag in love ka, di ba ang puso mo nasa boyfriend, girlfriend mo? Di ba? Kapag ikaw ay career-oriented, di ba yung puso mo, Lord, kailangan talaga next year, ano na ako, operations manager na ako. Di ba ganon? Nag-strive tayo lagi na umangat ng umangat sa ating mga pangarap sa buhay kasi yung puso natin nandun. Kaya tayo nagtatrabaho ng sobra dahil may mga gusto tayong marating sa buhay. May mga pangangailangan tayo. Pero napapansin nyo ba na kahit gaano nyo habulin yung mga pangarap ninyo, hindi natatapos ang problema. Hindi kayo nasasatisfy, hindi tayo nakukontento. Napapansin nyo ba yon? At lalo lang gumugulo yung isip natin. Why? Alam niyo po, ang worry, hindi lang yan emotion. Yan ay pagpapakita kung nasaan ang puso mo. Kaya napakahalaga na sinabi ng Lord, huwag kayong mag-worry. Bagkus unahin ninyo ang kaharian ko at ang aking katuwiran. Alam niyo po, hindi maaayos ang priority kung hindi muna mababago ang puso. Kapag ang puso mo nasa mundo, hindi mo kailanman magiging priority si Kristo. Kapag ang puso mo nasa trabaho mo, dahil nag-aalala ka, sayang yung overtime, hindi mo na ako mag-church, maiintindihan naman ako ni Lord. Diba? Hindi matatapos yung alalahanin mo. Kapatid, hindi matatapos. Hindi mapapayapa yung isip mo. Hindi ka makukontento. Dahil kapag hindi ayos ang puso mo sa harapan ni Kristo, hindi kailanman maaayos yung priorities mo. Ang sabi po sa Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. Yun yung gusto ng Lord sa atin, na magkaroon daw po tayo ng puso, laman, yung nakakaramdam, yung naitatama. Hindi pusong bato. Papalitan niya ng Panginoon. Alam niyo po, ang old heart, yung puso natin na luma, self-centered yan, comfort-driven, and God-lust mentality. Uulitin ko,
Ang madayang puso, which is yung old heart natin, self-centered yan. Ano yung self-centered? Ako muna. Pamilya ko muna. Pangarap ko muna. Comfort-driven. Ay, pag hindi ako komportable, ayoko na. Pag discomfort yan, ayoko na. Pipiliin ko lang yung gagawin ko para sa gawain ng Panginoon. Pag hindi ako komportable, no way. Diba? And at times, God last mentality. Lord, nakakaintindi ka naman eh. Diyan ka muna, Lord. Di ka pa naman siguro darating, may time pa ako. Di ba? Minsan ganyan iniisip natin, bata pa naman ako, Lord eh. Marami pa akong time na ipaglilingkod sa'yo. Pangarap ko muna, Lord. Kapag naabot ko na, ikaw naman. Di ba? Ganon. But we worry about what matters most to us. If money rules our heart, we worry about money. If comfort rules our heart, we worry about security. If security is first, you worry about the future. Kaya nga marami dito, diba, gusto ng insurance. Kasi bakit? Kasi feeling natin, secured yung future natin pag may insurance tayo. Madadala ka ba ng insurance mo sa langit, kapatid? May ililigtas ba ng insurance yung kaluluwa mo? Kahit bumili ka ng 5 insurance sa magkakalabang kumpanya, no, kahit ang coverage pa siguro ay 1.5 million. Yung iiwanan mo, yan lang ang yayaman, pero ikaw di mo madadala sa langit yan. At hindi maililigtas niyan yung kaluluwa mo. At hindi ka makakapagbigay sulit, sabihin mo, Lord, may insurance ako. Hindi. Hindi mo madadala yung insurance mo pag nagbigay sulit ka sa Panginoon. Alam niyo po, yung worry, bakit tayo minsan gusto ng insurance? Nag-worry tayo eh. Sa security, sa future. Again, worry reveals what sits on the throne of your heart. Kung ano yung nandyan, kung ano yung priority mo, kung ano yung tinatangkilik mo sa buhay mo, yan yung laman ng puso mo. Yan yung uri ng puso na meron ka. Diba? At kagaya ng mga hintil na walang pagkakilala sa Panginoon, they do worry about everything in life kasi worldly ang kanilang kaisipan. Pero alam niyo po mga kapatid, when our hearts ay nabago, at tandaan po natin, we will no longer an orphan. Kapag ka binago na ng Diyos ang puso mo, tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, hindi ka na orphan. Ano yung Tagalog ng orphan? Ampon! Ay, ano? Ulila! Ampon! Adopted pala yun. Sorry, mali. Ulila! Hindi ka na ulila, kapatid. You live as a child of God. And alam niyo po, hindi naman kapag bago ng Diyos ang puso mo, a change heart does not deny the need. The need is still there. Diba? Kahit na bago yung puso mo, hindi ibig sabihin yan mawawala yung pangangailangan mo. Pero, yung katotohanan na may pangangailangan ka, alam mo yon, napapatungan ng katotohanan na alam mo kung sino yung tutugon ng mga pangangailangan mo. At dahil alam mo kung sino yung tutugon ng pangangailangan mo, hindi ka nakagaya ng usang ulila na walang future. Ikaw ay anak na ng Diyos, secured ang future mo. Diba? Kaya napakahalaga ng bagong puso. Alam niyo po, ang lumang puso daw po ay nagsasabi, I must provide for myself. I must secure my future. I must control everything. Kaya nga ako minsan lagi ko sinasabi, kailangan secured yung future ng anak ko, nag-iisa lang to. Lagi sinasabi, Nanay, gusto kong maging ano tawag na dito? Web developer, yung game developer daw. Anak, wala kang future dyan. Mag-aral kang mabuti. Kasi feeling ko talaga, minamanipulate ko minsan. Dahil alam ko, iniisip ko, wala kang future dyan, anak. Kinokontrol ko yung mga bagay. Nakakalimutan ko minsan na, Lord, ay, Panginoon, ikaw may hawak ng buhay namin. Ikaw ay may hawak ng buhay ng anak ko. Kung hindi yan maging successful sa career, kung tinawag mo yun magpastor, yun yung success din yun. Diba? Kung tawagin mo, Lord, yung anak ko magpastor, mas-success yun kasi sure talaga maglilingkod siya sa Panginoon. Diba? Pero ang bagong puso, kapatid, ang sasabihin mo, my Father knows. My Father sees.
my Father provides. Nailuluha na naman ako. Kasi very, very personal ang word na my Father sa akin. Kasi wala akong tatay. Lumaki kami na walang tatay. Kaya kami, full of worries yung buhay namin. Siguro yung mama ko full of worries nun kasi 4 kami, namatay yung tatay ko, 9 yung ate ko, yung bunso namin 2 years old. Paano mo bubuhayin? Pastora, sinalo niya yung paglilingkod. Magkano lang yung love gift ng tatay ko ng 20 pesos? Na-share ko to kay Maki tsaka kay Faye. 20 pesos? Lord, sinong hindi mag-worry sa 20 pesos? Na love gift ng church ko, may 4 na anak ang bubuhayin. Sige nga. Pero alam niyo po, totoo, na kapag ang Diyos ang naging tatay mo, alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Nakikita ng Diyos yung pangangailangan mo. And ultimately, walang tatay ang hindi gustong tugunan yung pangangailangan mo. Your Father who loves you will provide for you. Ayusin lang natin yung puso natin sa Panginoon. Verse 32, it says, your heavenly Father knows that you need all these things. And this is powerful because God is not ignorant of your bills. He is aware of your struggles. And when your heart changes, you no longer see God far away, but you see Him as close, caring, and involved. Involved na ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Kapag tama yung puso mo, lagi mong sasabihin, Lord, samahan mo ko. Because God is involved sa lahat ng itineraries ng buhay mo, sa lahat ng ginagawa mo. And kumpiyansa ka, payapa yung puso mo, na meron kang Diyos na Ama mo, na kailanman ay hindi magkukulang sa'yo. But, anong sabi ng Lord? Kapag tama ang puso mo, hindi ka mag-worry. But, bago ko ibigay yung pangangailangan mo, sumunod ka muna. Seek first my kingdom and my righteousness. Okay? Big idea. When God changes the heart, priorities will follow. Kapag ang Diyos ang nagbago ng puso, lahat ng priorities mo, kapatid, kapag magulo yan, maaayos yan. Sinisimplify kasi ng Diyos yung buhay natin eh. Alam niyo po, pang tumatanda ko noon, naggulo-gulo ng mga pangarap ko sa buhay. Gusto ko, Mama, gusto ko maging, makukuha ko ng ganito, kukuha ng ganitong course. Mama, gusto ko maging ganito. Pero alam niyo, as I grow older and as I mature in Christ, nare-realize ko, simple lang pala yung gusto ng Lord. Ayusin mo yung priorities mo. At kapag tama yung puso mo, maniwala ka, kapatid, iaayos ng Lord ang buhay mo. Buhay ng pamilya mo, iaayos ng Lord. And kapag ayos ang puso, it will lead to change in priorities. The kingdom first command or the kingdom first priorities. Sabi po, but seek first the kingdom and righteousness, and all things will be added unto you. Now, what is the kingdom? Kingdom is influenced by mind of the king. Not a legislation of a group or lawmakers. Meaning, it is the rule of Christ in the hearts of every believers as a king. Akala ko nung young people pa ako, ang kingdom ng Panginoon, yung ministry. Hindi pala. Ang ministry is just part of the kingdom. But the kingdom is influenced by the mind of the king, not a legislation or a group of lawmakers. Ibig sabihin, ang kingdom ng Panginoon, yung puso mo. Yung pag-rule ng Diyos sa buhay mo. Dahil pag maayos yan, you will be part of the kingdom, automatically maglilingkod ka sa Panginoon. Kahit di ka pilitin ni Kuya Jubal para mag-join sa worship team. Kahit hindi ka pilitin ni Ate Faye na umattend sa D-group. Kahit hindi ka pukpukin ni Pastor para lang bumalik ka sa paglilingkod, magkukusa ka. Kasi tama yung puso mo eh, ang focus mo, kingdom and righteousness ng Panginoon. And sabi po ni Miles Monroe, a kingdom as the governing influence of a king over his territory, impacting it with his personal will, purpose, and intent, producing a culture, values, morals, and lifestyle that
that reflects the king's desire and nature for his citizens. Kingdom refers to the governing influence of heaven on earth. Ibig sabihin po ng kingdom, hindi ito naapektuhan ng kahit na anong mga desisyon ng gobyerno. Ang kingdom ng Diyos is solely influence kung ano yung pag-iisip ng Diyos. Kaya alam mo na kapag you are under and you are part of the kingdom, yung morals ng Panginoon, yung lifestyle ng Panginoon, yung culture ng Diyos, yung intent ng Diyos, yung purpose ng Diyos, yung will ng Diyos ang gagawin mo sa buhay mo. And that's the kingdom of the Lord. It's more than the ministry. You can fake serving the Lord. Pwede kang maging parte lahat ng ministry, pero wala yung moral ng Diyos sa'yo. Wala yung lifestyle ng Diyos sa'yo. Wala yung purpose, wala yung intent. Diba? We can fake serving the Lord just to please everybody. Diba? But if we really embrace the kingdom sa perspective ng Panginoon, tama yung paglilingkod natin. And ministry is just part of it. Naintindihan po natin, malinaw po yun. So sa mga kabataan na akala ninyo, yung pagiging busy nyo sa church, ay pag-uuna sa kingdom, pero hindi kayo, yung values nyo, yung intent nyo, yung will nyo, yung morals nyo, ay hindi tama sa Panginoon. No, mali. Kingdom is more than service in the Lord. Kingdom is more than ministry. The kingdom of the Lord is very personal. It is the will, the purpose, and the intent of the Lord which produce a culture and values, moral and lifestyle that reflects the King's desire and His very nature and character. Ano naman po yung righteousness? Refers to right alignment and positioning with the governing authority. And sino yung authority natin? Parang mahina. Parang hindi pa malinaw. Sino yung authority nyo? Si Jesus Christ. At kapag sinabing unahin natin yung kingdom at yung katuwiran ng Diyos, ibig sabihin, i-align natin yung ating mga buhay, ipoposition natin sa governing authority ng Diyos sa buhay mo. Kaso marami sa atin, inililinya natin pilit ang Panginoon sa mga plano natin. Lord, pag naging engineer ako, magbibigay ako sa gawain mo. Magta-tithes ako. Magkaiba yung Lord, maglilingkod ako sa'yo. Ikaw na po bahala. Pag naging engineer ako, ibig sabihin kalooban mo to. Magkaiba yun, di ba? Malaki yung pagkakaiba. Na kapag Lord, naging engineer ako, pasalamat ka Lord. Malaki yung tithes ko. Pag nag-boom yung business ko, pasalamat ka Lord. Kasi malaki yung maibibigay ko sa gawain mo. Paldo-paldo yung church, di ba? Ganun pa yung thinking natin. Nakala natin, pag malaki yung binibigay natin sa church, be very prideful tayo kung hindi naman dahil sa tithes ko lang. Yan, di ba? Kasi pinipilit natin na akala natin sa ganung paraan na pi-please natin ang Panginoon. Pero alam niyo po, baliktad. Kapag sinisik natin yung katuwiran ng Panginoon, lagi natin, Lord, kalooban mo to sa buhay ko ba, Lord? Will it honor you, Lord? Will it glorify you, Lord? Sa pananalita ko, sa pag-iisip ko, sa mga decision ko, Lord, magbibigay ba ito ng kapurihan sa iyo? Maluluwalhati ka ba, Lord? Sa pagtugtog ko ng gitara, sa pagkanta ko, sa mga decision ko, sa pagiging magulang ko, sa pagiging big group leader ko, Lord, nag-glorify ka ba? Yun yung thinking mo. Hindi mo naisipin na kailangan pagpunta ko sa church, ayos talaga ako kasi kailangan ma-please ko ang tao. No. Lord, ma-honor ka ba sa itsura ko? Mag-glorify ka ba, Lord? And if you know that the Lord will be glorified with the kind of life, it will simplify your priorities in life.
Lord, di ko pala kailangang i-please lahat, ikaw lang pala. So no need to show off kung ano yung meron ako. Diba? It will simplify your life. Seeking first means God is not simply just part of your life. He is the center of it. Kapag ang Diyos ang sentro mo, lahat ng ginagawa mo ay patungkol sa bagay na magpapasaya sa Diyos mo. Di ba tayo pong mga asawa, gusto natin i-please yung mga partner natin, kaya ginagawa natin yung best natin para maging harmonious yung relationship natin. Ultimately, mas dapat sa Panginoon. Kapag sinabi mo that you seek first the kingdom and His righteousness, hindi lang bahagi ang Diyos ng buhay mo, siya ang sentro. Siya ang una. Siya ang priority. So your schedule changes. Your choices changes. Your goal changes. Nagbabago lahat. Bakit? Kasi lagi mong nire-rearrange yung buhay mo base sa kung ano yung magbibigay ng kaluhuran at kaluwalhatian sa Diyos. So ano ibig sabihin? God's will over my wants, God's value over culture, God's glory over personal gain. From self-rules to God rules. Okay? Truth, si God ay hindi optional. Siya ang foundation. Ulitin ko, hindi optional si Lord kung gusto mong maging successful sa buhay. Siya ang foundation. This is a heart transformation statement. Kasi ang sabi po dito, God before money. Sino dito yung kayang unahin ng Diyos bago sa pera? Taas ang kamay. Oh, hindi sold out. Ayaw niya? Sino dito? Palitan natin ang tanong. Sino dito ang gustong magbago ang puso at ipapanalangin na, Lord, uunahin kita sa pera, taas ang kamay. Amen! Panalangin natin na tayong lahat dito, Lord, unahin ka namin, bahala ka sa amin. Diba? Lord, unahin kita, bahala ka sa amin. Obedience before comfort. Purpose before pleasure. Eternal things before temporary things. Alam niyo po, yun, sabi ko nga kanina, isa sa mga tinuturo sa aming mag-asawa, unahin yung kaharian. Ano, guilty yung asawa ko. Tay, sorry. Lagi niya kasi sinasabi noon, kaya hindi yan nagkukumit masyado kung napapansin niyo. Lagi niya iniisip, to be a good provider. Naiyak na naman, ba't mga ganun? To be a good provider. Kaya minsan tayo, sige na, anay, may business tayo. Alam mo naman, yun lang yung bread and butter natin. Wala tayong pagkukunin. Ganun siya lagi. And I understand yung desire niya to really provide. Pero salamat sa Diyos, binabago ng Lord yung kaisipan ng asawa ko. Ngayon lagi niya sinasabi, okay lang, magsara yung tindahan. Ang Diyos ang bahala sa atin. Kasi tayo, hindi naman tayo pinagkulang. Totoo po yun, mga kapatid. Totoo yun sa amin. Minsan ngayon nga po sa Caloocan, nakakatuwa. Ang tawag minsan kay Rabbi, manager daw, manager. Kala siguro nila may pera. Akala siguro nila may pera kami, pero ang totoo po, yung dinidevelop ng Lord sa amin na kahit anong meron kayo. To be honest, may time po na dumating sa point na kita ng tindahan namin 2,000 lang. Buti may work ako. Pero naisip ko, Lord, paano nangyayari to? Gasolina namin linggo-linggo, 800. Baon, pagkain. Paano mo pinagkakasya to, Lord? May maintenance yung sasakyan, 15,000. Saan galing, Lord? You see, it's not about your capacity to provide for your needs. It's about how your Father can provide for your needs kapag inuna mo ang pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Totoo yun. I am a living testimony of God's faithfulness. Purihin ng Diyos. Napakabuti na Panginoon. So it's more of wanting what God wants. Hindi na yung Lord, ano ba yung gusto ko, kundi ano yung gusto mong Panginoon. Ano yung mag-glorify sa'yo. Ano yung gusto mo, Lord, para sa akin.
So from self-righteousness to God's righteousness. Alam niyo po, yung pagiging righteous sa harapan ng Panginoon, hindi yan perfection. It's a redirection. Hindi sinasabi ng Lord na kapag sinip ninyo yung katuwiran ko, magiging perfect kayo. Hindi sinabi na, Sharon, kailangan mo maging perfect. No. Ang sinasabi ng Lord, Monica, pag inuna mo yung katuwiran ko, i-redirect ko yung buhay mo. And you will be amazed paano gagawa ang Diyos sa buhay mo. So huwag po tayo mag-alala. A shifted focus lead to change in priorities. In Colossians 3 verses 1 to 3, it says, "Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things, for you have died and your life is now hidden with Christ in God." Kapag daw po ang puso ay nakatuon sa langit, nakaangkla kay Kristo, ang buhay ay hindi basta-basta natitinag. Merong eternal perspective. At kapag yung focus mo nasa eternal perspective, sisimple ang buhay. Maniwala kayo. Hindi ka natakot mawalan. Hindi ka na mag-aalala ng kakainin o iinumin mo. You don't worry about tomorrow anymore because you will trust that as you seek God's kingdom and His righteousness, all things will be added unto you. Sino dito ang naniniwala na ang Diyos ay hindi kailanman pagkukulang? Mahina. Sino yung naniniwala na ang Diyos ay hindi kailanman magkukulang sa'yo? Amen! Yung iba siguro hesitant, Amen. Amen. Hindi ko alam kung mag-amen ako kasi hindi ko nararamdaman kung talaga bang totoo ang Lord. Bakit? Kapatid, baka yung puso mo misplaced. Baka kailangan mo ayusin. Para next time, pag nagtanong si pastor, loud and proud, Amen! Kasi napatunayan mo. Hayaan mo ang Diyos na patunayan sa'yo. And all these things shall be added unto you. If you seek God's kingdom and His righteousness, the Lord's promise is hindi siya magkukulang sa buhay mo. Jesus did not say you will lack nothing, that life will be easy, but He promises that God will take responsibility of your needs. Ang sarap kaya nung pakiramdam. Alam niyo po sa amin, bilang kami ay makiwalang tatay, walang nagbigay ng security sa amin na I will take care of you, Sharon. I will take full responsibility of you. Pero napakasarap na ang Diyos ang tatay mo kasi ang Diyos ang magiging responsable sa buhay mo. Sabi nga, di ba, mahirap planuhin yung buhay mo bukas kasi hawak naman yung Diyos ng buhay mo eh. Plinahan mo lahat, eh bukas na tegi ka, ano na? Pinakaplano-plano mo, eh bukas, nagkasakit ka. No, hindi sure yung future mo. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng future mo. Kaya dapat unahin mo ang Diyos kasi ang Diyos ang may hawak ng buhay mo. Ang Diyos ang may hawak ng hininga mo. Ang Diyos ang nagbigay ng kakayanan mo. Lahat-lahat ng nasa sayo, ang Diyos ang pinagmulan yan. Kaya dapat lang magpalakas tayo sa Diyos. Kasi siya lang yung source ng lahat. So ang Diyos ang bahala sa'yo. Provision is not the goal. God is the goal. Provision is not the goal. Provider is the goal. Diba? Kapag malakas ka sa tatay mo, kahit anong gawin mo dyan, kahit ka tuwang-tuwa yung magulang mo sa'yo, pag tuwang-tuwa yung tatay mo sa'yo, hindi mo kailangan magkaawa, hindi mo kailangan mag-effort. Kung saan ibibigay yan ng tatay mo sa'yo, bakit? Kasi deserve mo yan eh. Diba? At ganun din ang Diyos sa atin. Alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Pero sundin natin ang Panginoon. Blessing follows when we obey and not the other way around. Sumunod muna tayo. A changed heart results in trust, not worry. And Jesus says, your heavenly fathers know that you need all these things. Worry decreases, trust increases. Ulitin ko po. Worry increases, trust
Worry decreases, trust increases. Peace replaces pressure, and you stop chasing provision and start trusting the provider. And number 4 po, practical areas of priority check. Ito daw po yung mga practical na bagay sa buhay natin o areas na kailangan natin i-check. If gusto natin i-seek yung kingdom and yung righteousness niya, number 1, let's devote our time sa Panginoon. Devotion before distraction. Alam niyo po ako, guilty ako dito. Sino po dito yung nanay na pag umaga, pag alarm ng phone, nagpapalpitate ka ba? Kasi una mong inisip, ay kamutin yung oras na yung asawa ko, papasok pa, magagalit yung asawa ko. Diba? Pag galit yung asawa ko, magagalit yung asawa ko. Pag galit yung anak ko, magagalit yung anak ko sa akin. Inuuna natin yung galit ng mga asawa at anak natin, yung galit ng Lord, di mo inuuna. No? Guilty ako dyan. Kasi pag alarm ng phone ko, nagpapalpitate pa ako. Kasi pag 2 hours, trigger ng gourd, Jesus kay gourd, ng GERD ko. So, nagpapalpitate pa ako. Kailangan ko uminhale. Tapos trabaho. At minsan nakakalimutan ko, Lord, salamat sa hininga, Panginoon. I-sustain mo pa ako sa araw na to. Diba? Devotion before distraction. Treasure. Giving before spending. Giving before spending. Ano ba ibig sabihin nito? Mag-tithes ka muna. Bago ka gumastos. Diba? Bigay mo muna yung para sa Panginoon. Unahin mo yung gawain ng Panginoon. Bago ka gumastos. Kasi sa ganung paraan, sinasabi mo, Lord, ibibigay ko yung para sa'yo, bahala ka sa kinabukasan ko. Kasi totoo yung Panginoon sa kanyang mga pangako. Talents. Serving before self-promotion. Uulitin ko. Serving before self-promotion. Maglikod ka muna sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang magpo-promote sa'yo. Diba? With the little talents that you have, pag ginamit mo sa Lord yan, ang Lord ang magpo-promote sa'yo. You don't need to promote yourself. The Lord will promote you. Magugulat ka na lang kung paano ka i-bless ng Lord sa ministries na pinagkatiwala niyo sa iyo. Challenge! Kung si Jesus ang Lord, dapat siya ang nauuna, hindi lang sa salita, kundi sa schedule. Parang ayaw niyo. Hindi lang sa salita, kundi sa schedule. Kayo mag-alala, sa pool din ako nito eh. Dahil tayo sa pool nito. Dahil nasa progress pa tayo. Itinatama tayo ng Lord. Ang mahalaga doon, nagpapatama tayo. Conclusion. Mga kapatid, ang New Year ay invitation para ayusin ang puso at priorities. Hindi perfect ang inihingi ng Lord, kundi aligned heart ang gusto niya sa atin. Uulitin ko, hindi hinihingi ng Lord yung perfect na Bianca. Hindi hinihingi ng Lord yung perfect na amor. Hindi hinihingi ng Lord yung perfect na May. Ang hinihingi ng Lord yung aligned heart mo, kapatid. Ilinya mo yung buhay mo sa Panginoon. Yung mga plano mo, ipailalim mo, isubmit mo sa Panginoon. Hindi sinasabi ng Lord na, Ran, kailangan perfect ka muna bago ka mag-commit ulit. Ba, Joseph? Hindi ganun. Sinasabi lang ng Lord, iayos niyo ulit yung mga plano niyo, yung puso niyo, ilinya niyo sa Panginoon. Akong bahala sa inyo. Yun ang panawagan ng Panginoon sa buhay natin. Matthew 6:33 reminds us to align our priorities with God's kingdom and His righteousness, trusting in His provision and finding peace in His care for us. So, ito po yung ating pong mga diniscuss. Prioritize God's kingdom. Jesus teaches us that seeking God's kingdom should be our primary focus. Seek God's righteousness. Along with seeking God's kingdom, we are also called to pursue righteousness. Trust in God's provision. Jesus assures us that when we prioritize seeking God's kingdom and His righteousness, He will take care of your needs. We can trust God that God will provide for us in every aspect of our life. And ang magiging bunga nun, we will avoid worry and anxiety.
Diba? Panatang ang loob mo na Lord, sapat ka, tapat ka, mabuti ka, dakila ka. So, God's righteousness changes hearts and realigns priorities by providing an internal transformation that shifts a person's focus from self-concern and worldly pursuit to an all-consuming desire for God's will and character. Ulitin po natin yung part na yun. Yung God's righteousness change heart and realigns priorities by providing an internal transformation that shifts a person's focus from self-concern and worldly pursuits to an all-consuming desire for God's will and character. Ang Diyos po ang mapapulihan sa ating mga buhay. So, sa discussion po, kung may time po tayo, mag-D-group, ito po. Tanungin po natin yung mga sarili natin. Ano ba yung sinisik natin right now? Ano yung nag-occupy ng mga thoughts natin? Ano yung mga inuuna natin sa buhay natin? Mahalaga na ma-identify natin yun so that we can realign and redirect. Baka kasi mali yung priorities. At least, maitama natin. So, purihin po ang Diyos sa buhay. Amen. Salamat sa Panginoon. Kayo po ba ay na-bless sa umagang ito? Amen. Salamat sa Panginoon sa kanya napakagandang mensahe na ibinigay ng Panginoon sa atin sa umagang ito. At ngayon po ay hinahamon ko po ang lahat na i-bless din natin ang Panginoon.